Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Eight of Swords in reverse. So, nakamit mo yung freedom. Pero nasasaktan ka. Nahihirapan o na-left out in the cold, nasasaktan, nininervyos, wala kang ganang mag-take na action, pero hindi ka naman restricted. Hindi ka naman victim ngayon. You're so attractive. O baka naka-experience ka na ng heartbreak, gano'n, heartbroken ka ba? And you are a marriage material. Lahat na nasa'yo. And Nine of Wands. Hindi ka defensive kasi you're strong. May inner strength ka. Ten of Cups and Reverse. What's with the Ten of Cups and Reverse? The Hangman. And High Priestess in reverse. Enemy itong Ten of Cups in reverse. Hindi. Ano yan? Person mo? No. Attacker mo? Attacker mo. Yeah. Stable na attacker mo. I mean, yung natiling attacker mo, palagi nang attack sa'yo. Ganun. Na defensive. Wala siyang maring hiwalay sa pamilya, sa asawa niya to, hindi masaya, o hindi contented sa buhay niya, o broken family, o wasak yung pamilya niya, pwedeng ganun. Wala siyang kakayanan sa spiritual na ngayon. Baka yun ang ginagamit niya. Wala na siyang authority, wala na siyang kakayanan sa spiritual ngayon. Yung, maybe it's a family din. Pamilya. Isang pamilya sila. Isang pamilya sila. Wala na silang kakayanan sa spiritual ngayon. Kasi in reverse to. Wala na silang power over you. Yun ang ginagamit nila against you para ma-atake sa'yo. Maring hindi mo nga kilala, nakaaway yun sila. Nakaaway mo ba yung mga yan? Hindi. Hindi mo sila nakaaway. Itong pamilya na to. Hindi mo to nakaaway. Pero, traidor kasi kadalasan ng mga gumagawa ng paatake. Mga traidor yan, no? Lalo na yung spiritual na paatake. Mga traidor yan sila. Kahit hindi mo pa nakaaway yan. Anong reason ng mga yan? Nainggit? Baka nainggit. Hindi. Na-insecure sa'yo? Kaya umiiral yung hindi siya na-insecure sa'yo. Umiiral yung pagkagahaman nila. Gusto nilang kinin ko ano sa'yo. Ayun. Baka yung wealth mo, yung luck mo, gusto nilang kinin, o, diba? Kaya mas maganda pa yung prank ka na tao sa ganyan na patraidorin ka dahil gahaman sila. Hindi mo yung nakaaway. Umiiral lang talaga yung pagkagahaman ng pamilya niya. Ano mangyayari sa pamilya na yan?
mag-end. Ibig sabihin mag-end na yung mga pamisting ginagawa nila sa'yo. Ganon. Upright ba to? No, Seven of Wheels, oh. Hindi. Hindi na mag-end yung pamisting ginagawa nila sa'yo. Kundi, mag-end na yung buhay nila. Baka buhay nila. Kasi may mag-end eh. Hindi. Mag-end na yung kasamaan nila. Hindi. May mag-close na cycle. May mag-end. May matapos. Yan na yung nawala na yung ano nila, yung kakayanan sa spiritual. Yan na yung nag-end. Ayun na yun. Nawala na yung kakayanan nila sa spiritual. So kahit anong gawin nila, kahit mag-devotion pa yan sila, wala na. Ganun. Oo, kahit mag-devotion pa sila, wala na. Hindi na babalik yung kakayanan sa spiritual nila. Galing sa Diablo yung kakayanan nila sa spiritual. Ganun yung kadalasan sa Diablo galing. Hindi. Saan? Sa demonyo galing? Hindi. Sa elemento. Sa elemento. Pwede. Upright ba yan? Sa elemento galing yung kakayanan nila sa spiritual. Baka namatay na din yung elemento o ano, doon ang galing yung kakayanan nila sa spiritual. At tinanggal na sa kanila yung kakayanan nila sa spiritual. Gawa ko kung paano natanggal, basta natanggal na sa kanila. Hindi na din babalik kahit mag-devotion pa sila. Diba yung iba kung hindi makapagpagana doon yung mga orasyon, yung nagdi-devotion para mapagana nila yung orasyon. So, pero malapit nang matigok tong pamilya na to na nang atake sa'yo. Gaman yun eh. Hindi pa malapit na matigok. Matsugi. Pero saan ang punta ng kaluluwa ng pamilya na yan? Na to. Impyerno pag namatay sila. Sa impyerno sila mapupunta yung pamilya na to. Pag namatay. Hindi lang agad-agad matsugi. Hindi lang agad-agad matigok. Pero may impyerno sila. Kasi ibig sabihin nakalaan na talaga doon yung kanilang kaluluwa doon sa impyerno dahil sa masamang ginawa nila. Dahil gumagawa sila ng witchcraft. At sa Book of Enoch ay yun ang nakalagay na. Doon nilalagay ang mga gumagawa ng witchcraft. Sa impyerno. So ano pa? Kaya nga yung iba, di ba, lalo yung matatanda, lalo na sa probinsya namin, takot na gumawa ng ganyan. Ayaw nila kasi maimpyerno ka nga daw. Talagang surbol impyerno yung kaluluwa mo pag gumawa ka ng mga kulam na barang, mga ganon. Impyerno daw yung abutin mo o yung puntuan ng kaluluwa mo after life. So ano pa? Mga magician, no? Gusto mo makipag-compete. Gusto mo talaga yung pinaglalaban nila yung yung hindi para sa kanila, yung hindi sa kanila. Kasi nga gahaman. Kaya may impyerno pati sila kasi gahaman sila. Tingnan nyo. Gumagawa ng unfair injustice. Also, the Ten of Wheels here, magiging ganyan ang buhay mo. Magiging masagana. Oo. Yes, the devil. Why clarify by the devil? Napaka-extremely wealthy mo. Maging ganun ka. Maging napaka-extremely wealthy mo ba? Ganun ka. Magtatagumpay, maging victorious ka sa buhay, maging napaka-extremely wealthy mo. Yan. Wow. At kumpleto yung buhay mo, napaka-prosperous, extremely wealthy. Oh my gosh. Death and rebirth. Parang there's change. Malaking pagbabago sa buhay mo. The death card in reverse. And
Hindi ka na malilito, hindi ka na maguguluhan pa. Maging successful ka at maging bold and very active yung buhay mo. Masiyahin ka, ganun. You'll live a successful life, a positive life. Oh, okay. Makakaipon ka ng maraming pera nito. Hindi lang, kundi maging napaka-extremely wealthy mo. Maging secured ka, stable. Yan, financially. Yan. And maging clear yung judgment mo. Yan. Upright ba to? Nabangga pa yan eh. So, clarify ko. Oo. Upright yan. The Knight of Wheels. At tuloy-tuloy na yung kung ano yung ginagawa mo, o relationship mo man, o work mo, tuloy-tuloy na maging committed ka na kasi wala na nanggugulo sa isipan mo, wala na nang-distract. Wala na papalito sa isip mo. Ano yan? Umpisa ngayon? Umpisa ngayon? Hindi pa. Soon? Umpisa soon? Soon pa. Anong guide ko dito ngayon? Angel ba? Hindi. Anong guide ko dito ngayon? Si Yahweh ba? Yahweh. Si Yahweh. Alam niyo si Yahweh kung sino si Yahweh? Parang nantok. Sa mga evil eye ata to dun sa labas. Parang ako na nantok ba? Parang hilo ata. Parang nantok na parang nahilo. Medyo nahilo. Nantok lang. Parang ganun. Ayan. Si Yahweh ay God ng Israel. God ng Israel yan siya. Actually, madami akong gusto itanong about sa mga ganun. Kaso, ano yun eh. Bawal ata tanungin yung mga about sa ano na, sa mga sa kalangitan. Bawal daw yun eh. Yun ang alam ko eh. Ito lang, dito lang tayo mag-focus sa reading. May tanong ako. Yahweh yung ano po, yung matanda na manggagamot dun sa bayan na nagsabi may mission ako na may nagtakda sa akin. Kasi nagulat ako bakit alam niya din. Bakit alam niya? Yung may mission nga ako at may destiny ako. Oo, nakatakda pala. Ano ba yun? Ginaguide niyo po ba yun? Ginaguide mo po ba yun? Yung matanda na yun? Hindi. Sino nag-guide dun? Angels? Angels. Angels daw. Angels. Hindi siya ako nag-guide doon. Angels. Si Catherine Crick, ikaw po ba nag-guide dun? Nag-guide talaga. Siya daw, kay Catherine Crick. Kaya si Catherine Crick. May iba pa eh, maliban kay Catherine Crick. Di ba nakagawa ng mga miracle na kapag pagaling yan? Yan. At least Jesus Christ, siya din nag-ano dun, nag-guide. Yun ang kanyang mission. Kasi iba-iba naman mission eh. Sa akin ata, inaway. Inaway yata yung alam ko. Tama ba ako? Tama yung battle. Battle po na battle. Hindi. Spiritual battle.
Ayan, spiritual battle. Inaway na. Hindi yung battle na makipag-away sa kapwa-tao. Hindi yun ang aking mission. Ano yung spiritual battle, guys? Asama yun, spiritual battle. So, marami naman yung tao na nakipaglaban spiritually na yung naka-experience sa ganyan na dumadaan sa spiritual battle or yun ang na-experience nila. Fighter ano ba yung tanong ko? Kaya ano yung message mo? Anong message mo po sa naradingan? Reject mo yung itong person na hiwalay kayo? Hindi. Itong sinusuyo ng pamilya na to. Parang may sinusuyo o sinusent nila ng pamilya na to. Parang pamilya na hiwalay yan O, pamilya na yan. Parang ano sila, hiwalay. Broken family o naghiwalay. Mag-asawa na, siguro may anak yan sila, pero hiwalay yung mag-asawa na yan. Yan, meron silang sinusuyo sa'yo. Pwede through your picture, through your name. Doon yung sinisent. Ano pa yung ginagawa nila. Reject mo daw yun. Yung mga ginagawa nilang deceit and scheme sa'yo. Yung panunulsol nila sa'yo. Pamilya na yan. Hiwalay sila. Baka yung isa dyan, yung asawa niya babae, o kaya asawa niya lalaki. Yun ang namimisti sa'yo. Baka kasama pa yung anak. Ano pa ang message mo po sa lahat ng viewers? Yahweh. I-reject nyo yung sinusulsul sa inyo ng mga nagsisend sa inyo ng spell. Ganun ba yan? Oo, may nagsisend sa inyo ng spell daw. Sinusulsulan yung utak nyo na yung sinusulsul sa kanila. Na walang gagawin, matulog. Hindi. Na wag kumilos. Na wag kumilos. Na walang mag-take na action. Huwag kayo mag-take na action. Ganun. Na huwag kayong maging giving. Huwag kayong maging generous. Huwag kayong mag-invest. Pwedeng ganun kasi 6 of Wheels. Sinusulsulan kayo sa person ninyo o ang maging giving sa ibang tao, animals. Lalo sa person ninyo, siguro sa person ninyo. So, hindi. Sa mga dapat tulungan, mga ganun ba? Sa dinidestroy, ito na una. Hindi. Sa isang person, huwag niyong tulungan. Oo, sa isang person, huwag niyong tulungan. Hindi. Na huwag niyong huwag kayong maging giving sa kanya. Yun, huwag kayong maging giving sa kanya. Sa isang person, hindi niyo person. Sa isang person,
Tinutukoy na huwag kayo maging giving sa kanya. Sinusulsulan yung utak nyo na huwag kayo maging giving sa kanya. Kasi minamanipula yung isip ninyo ng tao na yan, kung sino man yan. May nang babato sa inyo ng spell. O nagsasend sa inyo ng spell. Na mag-juggling kayo. Na huwag kayong maging giving. Huwag kayong mag-invest. Kunwari ay huwag kayong mag-invest kakapanood dito sa YouTube channel ko. Mga ganun ba? Mga ganun. Huwag kayong mag-invest kakapanood dito sa YouTube channel ko. Pwedeng ganun. Ganun daw. Isang sample. O kung ano pa. Ano pa ang energy mo ngayon? Because there are deceitful people out there. Gusto nang kontrolin ang iba. Self. That is your true self. That is your real self. Confident ka. And may Holy Spirit. So, yun. Hindi. May, kasi mayroong dove eh. Basta, totoo ka sa sarili mo yun, or that is your true self. Walang influences ng iba yan, pagka ganyan. Or that is your true self, your authentic self. The moon. Walang deceit. Walang manipulation ng iba sa personality mo yun. Kasi may the moon dyan. And the star in reverse. Hindi positive itong mga gumagawa ng mga deceit and scheme sa iyo, mga ginagawa nila ng mga bahay na pang-atake ba. May gumagawa ng mga ganyan, no? The moon. Deceit and scheme, pero hindi sila positive. Oo, hindi positibo yung result. Ten of Swords. Ano yung nasasaktan pa sila? Hindi. Sila yung nananraidor sa'yo. Sila nga yung nananraidor sa'yo. Traidor nga yung mga ganyan. Sila ang nananraidor sa'yo. Pero, may hatol yan. Pero hindi ka nila mapastak. Hindi sila magsasucceed na mapigilan ka. Na mapastak ka. Na mapalungkot ka. Hindi sila magsasucceed. Na ma-stagnant ka, na matingga ka, na ma-drain yung energy mo, na maging malungkutin ka. And Two of Cups. There is a union na mangyayari, guys. You know, sa inyo ng person na may soul connection kayong dalawa. Naka-align kayo ngayon. Pero mukhang may baggage ang person mo. Pero patuloy lang siya. Patuloy lang kahit na, ang bigat-bigat na dala-dala niya. Kahit may baggage siya, mangyayari at mangyayari itong union na to. So, good luck. Ayun, paparating at paparating yan. Magtitake na action yan. Driven siya ng pagmamahal niya. Kaya magtitake na action yan. Ayun. Mag-umpisa kayo ng relationship na may growth. Tuloy-tuloy yung growth niyan. Nine of Cups. Mamuhay ka ng gustong-gusto mong buhay. Maging fulfilled ka, happy. Maging wealthy, no? And meron kayo i-build niyan. Of course, a family. Yung tao na yan. So, ito na lamang guys for collective reading.